Oh, di daw tataas ang kontribusyon ng mga miyembro po ng PhilHealth kahit walang subsidiya na inilaan ng Kongreso para sa ehensya sa 2025. Yan po ang tiniyak ni Senator J.V. Ejercito, ang author at principal sponsor ng Universal Healthcare Law. Sa gitna ng pangamba na ang PhilHealth member ang papasa ng inalis na subsidiya na ginagamit para sa kontribusyon ng mga indirect contributors. Sino po yung mga indirect contributors, mga kapuso? Senior citizen, PWD, mga mahihirap, yung mga vulnerable sector. Sa kabilang banda, hindi naman tinanggi ni Senator Ejercito na nakababahalang zero subsidy para sa PhilHealth sa susunod na taon. Aha. Malaki pa po ang ang reserve ng PhilHealth para mga 600 billion pesos. Siyempre galing sa mga contribution natin sa premium. Teka, si Dr. Tony Liatzon, isang PhilHealth isang health advocate tungkol sa PhilHealth po ang pag-uusapan po natin, mga kapuso. Nasa linya na po natin. Dr. Liatzon, magandang umaga po sa inyo. Hello. Good morning. Magandang umaga po sa inyo. Opo. Si Melo po ito. Salamat po sa pagtugon, Dr. Liatzon. Opo. Ang sabi po ng Kongreso ay turuan daw ng leksyon. Magkaroon ng accountability ang PhilHealth dahil sa yung lumobo ang reserves fund nito sa 600 billion yata. May nagsasabi 500. Di natin alam kung anong totoo. At hindi daw gumastos ng efficient. Ang tanong natin dito ay bakit kailangang zero budget ang ibigay o walang ibigay kahit konti man lang. At ano ang magiging epekto po nito, Dr. Liatzon, sa atin, sa mga miyembro po ng PhilHealth sa serbisyo? Okay. Yung ginawa ho ng Kongreso Senate ay illegal po yun. That's number one. Opo. Number two, immoral. And number three, unconstitutional. Mm-hmm. So, sa mga nakikinig po, I used to be PhilHealth Director, Independent Director from 2016 to 2019. Mm-hmm. So, yun hong sinasabing excess funds nila na pagkamalian po nila na surplus plans. Ang isang insurance agency kasi required na magkaroon ng reserve funds for contingency funds. Kumbaga, hindi ka pwedeng wala kang laman yung tank mo as foundation money. Ang hinihingi ng budget is the operating expenses for the hospitalizations ng mga pasyente. That's the first one na pagkakamali. You're entitled kasi dapat 3 years ka based on the actuarial analysis to have a stable reserve fund na hindi higit sa 500 billion. So pagka in-excess ka na doon, wala kang ibang gagawin based sa Universal Healthcare Law kung hindi i-increase mo ang benefits mo at bawasan ang premium mo. So they actually committed to violations of the law. Silang gumawa nun. One, ang sin tax law na ginawa na pinirmahan ni President Noynoy in 2012 para matuloy ang universal healthcare, mangangailangan pa ng pondo. So ang ginawa nun, tinaas ang presyo ng sigarilyo, alak, at ang pera dadalhin sa PhilHealth. At 80% of the revenue pupunta yan sa PhilHealth. Ngayon, hindi nila binigay yon. That's a violation. Kasi earmark siya. Opo. And then, in 2019, pinirmahan ni President Duterte ang universal healthcare. 5 years na nakakaraan. Opo. Every year, entitled ang Pilipino i-increase ang budget para mabawasan ang out-of-pocket expenditures ng mga pasyente. Ngayon, ang out-of-pocket expenditures natin ay tumataya 50 hanggang 60%. Sa Thailand, may sin tax law rin sila. 9% na lang ang binabayaran. So, ang pangatlong mali na ginawa nila, by not giving the government counterpart, yung indirect contributors, ang mag-shoulder ng burden to pay for PhilHealth ay yung private sector, yung manggagawang Pilipino. Tayo po yun, Dr. Liatzon, yung mga nag-co-contribute po ng kanilang mga premium sa PhilHealth. Tama po ba yun? Tama po. Kasi ang sinasagot po ng gobyerno, yung tatlong klase pong tao. One, yung senior citizen. Opo. Number two, yung mahirap or indigent. Opo. Number three, yung PWD or disabled.
Now, by not giving counterpart, Opo. will be shouldering the burden. At pag kaganyan, ang mangyayari niyan, Melo, Mhm. mag-i-increase tuloy ng premium rate kasi hindi mo binigay yung 74 billion na yon. Opo. Naka-earmark yun eh. Sabi yata sa batas, correct me if I'm wrong, Dr. Lechon, 80% ng revenues from tobacco products and meron pa nga sugar sweetened beverages eh. Tama ba? Tama po yun. Sigarilyo, alak at saka soda. Mhm. So yun ho ang matinding problema niyan. At ang mangyayari pa niyan, baka ang mga tao hindi na magbayad ng premium Mhm. as a form of revenge. Kasi kumbaga, bakit kami mag-shoulder ng insurance ng ibang tao na dapat may counterpart ng government doon, di ba? Correct. So, mandatory ang kinakaltas eh. So, yan ang isa. No, tapos binawasan pala na ng 90 billion. Kung maalala mo, nilipat nila yan from the PhilHealth to the National Treasury. Oo, dahil di daw ginagastos eh. Nagsasubsidize pero hindi naman ginagastos. Kaya kinuha uli. Kaya lang, it's a form of technical malversation. Kasi by law, according to Justice Carpio and former ombudsman, hindi mo pwedeng ilipat ang earmark na pera sa ibang bagay like infrastructures. Kasi bawal sa batas yun. At ang pwede mo lang gawin based on the Universal Healthcare Law, i-increase ang benefit mo at bawasan mo yung premium mo. Ayun. Kasi nga, Dr. Liatson, nakalagay dito sa batas na yung kikitain ng sin tax law at saka yung sugar sweetened beverages na yan, from tobacco pati, ay para lang sa PhilHealth para pondohan ng Universal Healthcare Act. Hindi mo pwedeng dalhin sa kung saan. Ano po, Dr. Lison? Tama po yun. Bawal po sa batas yun. Kaya nga, kahapon sumulat ako ng letter to the President, which I think nasa social media and all, na nakikiusap na kasi December 20 ang pagpirma niya na sana ibito niya kahit line item bito para lang sa kalusugan. Kasi ang mangyayari kasi niyan, baka yung petitioners again doon na 90 billion ay magharap sa Supreme Court. Ayaw naman natin ito kasi magkakasakitan na. So sana maisip ng Pangulo, ang dapat din kasing ginawa ng Kongreso at ng Senado, kung hindi nagpe-perform very well ang PhilHealth, hindi ba dapat i-finire nila? Kasi sila hindi nagpe-perform, bakit ang naparusahan ay ang taong bayan? Ang point ko doon is the leadership team and management team of PhilHealth are not performing very well. Why should we penalize the Filipino by not giving the money na dapat para sa kalusugan ng mahihirap at ng disabled? Ang pwede nilang ginawa doon para to ensure that the money will be used ay mag-create ng 3 packages, yung outpatient packages, kasi na-avail lang natin ang PhilHealth pag tayo nakukonfine. So kung meron tayong PhilHealth na HMO, then that can be used natin. Sugar, ECG, X-ray. Yan ang first one. Number 2, ba't hindi sila magawa ng batas katulad ng SSS, GSIS, na after 60, you'll be given a pension plan. Let's say, makakatanggap ako ng 10,000 pesos. Para sa ganun, matustusan ko yung gamot ko during the sunset years na hindi na ako nagtatrabaho. Ako, I receive already my SSS eh. So ibig sabihin, baka katulong yon. Ako hindi mo nagagamit ang pera mo by giving you providential funds. At ang huli, outpatient package sa emergency room. There are cases na napupunta ka sa emergency room not because you will be admitted. Kunyari, vehicular accident at kailangan mo ng CT scan, PET, MRI scan, hindi ka admit. Pero ang laki-laki naman ng binabayad natin para doon. So, ibig sabihin, kung yan ay nilatag nila that PhilHealth will do, outpatient package, emergency package, pension plan, and also increase din natin ang
ang magagastos para let's say nagka-heart attack ka, sana i-cover ang angiogram, Mm. bypass, sana i-cover ang chemotherapy, Oo. PET scan. Pag na-stroke ka, taasan ang ICU benefit natin kasi mababa. At pag nag-dialysis ka pa, Oo. mas marami pang extension kasi for a lifetime ang dialysis Mm. 160 sessions lang. Kulang na kulang din yun. Oo. So these are things na dapat ginawa. Oo. Hindi tayo pinarusahan. Ang Yun. pinarusahan dapat yung mga ineptitude, yung Kung may pagkukulang. efficient leaders ng PhilHealth Oo. Mm. na silang pumapalpak sunod-sunod na. Mm. At Sige. malaking dagok to sa ating lahat pag napirmahan ito. Oo. At nailipat din nga pala, Melo, Mm. sa ayuda. Nako. Ayuda. Yung pera ng PhilHealth na i-channel to the Department of Health. Ang tawag nila Medical Assistant Indigent Program. Doon ka na ngayon manghihingi sa mga politiko Asos at Mario Joseph. rather than diretso ka na lang sana Sa PhilHealth. ikakaltas doon sa PhilHealth pag na-hospital ka. Ngayon, Oo. if you want something, you have to go to the politician. Mm-mm. Nako, Diyos ko. Oo, mag-i-eleksyon pa naman. Sige, Dr. Liatson. So, ang pag-asa lang natin ay i-veto ni Presidente po ito. Opo. Sa Friday, manalangin tayo. Opo, sige po. Sige po. Dr. Liatson, salamat po sa panahon at sa paliwanag. Magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat din po. Opo. Dr. Tony Liatson, mga kapuso, Health Reform Advocate, mga kapuso, tungkol sa usapin ng PhilHealth Zero Budget.